Sa video na nakikita mo ngayon, isang American journalist ang bigla na lang dinukot sa gitna ng Baghdad. Ang pangalan niya, si Shelly Ketelsen. Tonight, this video showing the moment American journalist Shelly Ketelsen is kidnapped in Baghdad by suspected Iranian-backed militants. Matagal na siyang reporter sa Middle East, nagko-cover ng mga conflict sa Syria, Iraq at Lebanon sa loob ng maraming taon. Pero sa pagkakataong ito, siya naman ang naging target. Ngayon, sunod-sunod ang panawagan ng iba't ibang news organizations sa buong mundo. Palayain siya ng ligtas. Pero kung susuriin mo, parang hindi na ito simpleng insidente lang. Mukhang ito na ang bagong galaw ng Iran, ang paggamit ng kidnapping para magkaroon ng leverage laban sa Amerika, lalo na sa labas ng Strait of Hormuz. At kung iisipin mo, hindi na ito bago. Ganito mismo nagsimula ang Islamic regime noon. Noong 1979, daan-daang American diplomats ang dinukot sa US Embassy sa Tehran. At ngayon, parang bumabalik sila sa parehong taktika. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naglabas na rin ng babala ang US State Department. Ayon sa kanila, may mga bantang sinusubaybayan sa Saudi Arabia. Mga plano na direktang targetin ang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga Amerikanong sibilyan. Hindi sundalo, hindi mga involved sa military operations, kundi mga ordinaryong tao. At bakit nila ito ginagawa? Simple lang ang sagot. Unti-unti nang nauubos ang lakas ng Iran sa battlefield. Humihina na ang supply ng missiles at drones nila simula nang magsimula ang operation na ito. At mas lalo na, hindi na sila basta-basta nakakalusot sa depensa ng US. Kaya ngayon, nagbabago sila ng strategy. Sa halip na harapin ng malakas na depensa, target na nila ang mga walang proteksyon, mga civilian infrastructure at posibleng mismong mga civilian. Pero hindi lang Iran ang gumagalaw dito. May tumutulong sa kanila at ang bansang yon, Russia, sa pangunguna ni Vladimir Putin. Kamakailan lang, nagkaroon ng isang malakas na pag-atake sa isang US base sa Saudi Arabia. At sa lahat ng nangyari sa digmaang ito, ito na ang isa sa pinakamatagumpay na operasyon ng Iran. Sa attack na iyon, nasira ang isang E-3 aircraft, posibleng pati 2 aerial tankers. At higit sa lahat, 12 US service members ang nasugatan. 2 sa kanila, kritikal ang kondisyon. Buti na lang walang nasawi, pero malinaw. Malaki ang epekto ng ataking yun. At ayon sa mga ulat, hindi yun mangyayari kung walang tulong mula sa labas. At doon papasok si Putin. Ang parehong leader na ngayon ay nakikiusap sa Estados Unidos na kumbinsihin ng Ukraine na ibigay ang Donbas para makalabas siya sa tinatawag niyang 3-day special military operation. Ngayon, mas lalong umiinit ang sitwasyon. At habang tumitindi ang tensyon, isang tanong ang bumabagabag sa mundo, hanggang saan pa ito aabot? Know that if they make images once, they are preparing. If they make images the second time, it's like simulation. The third time, it means that 1-2 days they will attack. They'll strike. Yeah, this is what we know. That's why if I get not once the information from my intelligence that they make images of American base, I mean this is the answer. Do they help Iranians? Of course. How many percent? 100%. Ngayon malinaw na sa atin na matagal nang nagbibigay ng intelligence ang Russia sa Iran. Alam na rin natin noon pa na may ipinapadala silang advanced drones. Mga drone na kaya pa ring tumuloy sa mission kahit mawala ng communication link. Pero ngayon iba na ang usapan dahil sa pagkakataong ito may hawak na mismong ebidensya. May konkreto ng patunay na direktang may papel ang Russia sa isang pag-atake kung saan nasugatan ang mga American service members. Ganito yon. Ayon sa mga lumabas na records, nakita sa satellite data ng Russia na ang kanilang mga satellite ay umiikot mismo sa ibabaw ng US base sa Saudi Arabia noong March 23, March 25 at March 28. At malamang, hindi lang iyon simpleng pagdaan. Posibleng kinukunan nila ng images ang air defenses, mga military equipment at iba pang importanteng detalye na pwedeng gamitin sa isang future attack. At ang mas nakakabahala,
Dumating ang mismong pag-atake, isang araw lang matapos dumaan sa ibabaw ng base ang Russian satellite noong March 26. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang mga larawang yon ang tumulong para makalusot ang Iran sa depensa ng Amerika. At hindi lang basta makalusot, nagawa pa nilang sirain ang US equipment at manakit ng mga American personnel. Pero habang nangyayari ang lahat ng iyon, may isa pang nakakagulat na development sa loob mismo ng Amerika. Isang araw matapos ang attack, inimbitahan naman ni US Congresswoman Anna Paulina Luna ang ilang miyembro ng Russian Parliament na bumisita sa Capitol Hill. Oo, habang may ulat na tumutulong ang Russian intelligence sa pag-atake laban sa mga Amerikano, may mga Russian lawmakers namang nakakapaglibot sa US Congress, kumukuha ng pictures at parang normal lang ang lahat. Kaya marami ang napaangat ang kilay. Paano ito pinayagan? Lalo na at ito ang kauna-unahang pagbisita ng mga Russian lawmakers sa ganitong setting mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine. At sa timing pa talaga na ito nangyari. Isa sa pinaka-kontrobersyal na panahon na pwede itong mangyari. Mas nakakagulat pa, ayon sa mga report hindi raw ito official move ng buong Congress. Pribadong arrangement daw ito na mismong si Luna ang nag-set up. At hindi rin daw ito ang unang beses. May mga nauna na rin daw siyang pakikipagpulong sa Russian delegations. Kaya para sa marami, parang may mga politiko sa Amerika na hindi lubos na iintindihan kung gaano kalaki ang papel ng Russia sa mga pag-ataking ito laban sa US military. Samantala, sa kabilang side naman ng kwento, nandoon ang Ukraine. At kabaligtaran ng Russia, ang Ukraine naman ang tumutulong sa Amerika at sa mga kaalyado nito na protektahan ang sarili nila. Kamakailan lang, bumisita si President Zelensky sa ilang Gulf countries na naging target ng Iran. At ang dala niya ay hindi lang suporta sa salita. Nagbahagi rin sila ng resources, experience at practical na kaalaman kung paano labanan ng mga Shahed drones. At hindi ito basta theory lang. May bigat ang tulong na iyan dahil 4 na taon nang hinaharap ng Ukraine ang ganitong uri ng drone attacks. Alam nila kung ano ang gumagana. Alam nila kung ano ang hindi uubra. At ngayon ibinabahagi nila ang kaalamang iyon sa mga kaalyado ng Amerika. Bukod pa roon, may mga Ukrainian personnel din na direktang nakikipagtrabaho sa US military para pag-aralan kung paano mas mapoprotektahan ng mga American bases at ang mga servicemen na naroon. Kaya habang ang Russia ay iniuugnay sa pagtulong sa Iran na umatake laban sa mga Amerikano, ang Ukraine naman ang aktibong tumutulong para mailigtas ang mas marami pang buhay. Dahil dito, may mga nagtatanong ngayon, baka kailangan ng Florida ng mas maayos na mga kinatawan. Mga leader na malinaw ang tingin kung sino ba talaga ang tumutulong sa Amerika at sino ang tahimik na naglalagay sa mas maraming Amerikano sa panganib sa Middle East. At syempre may sarili ring dahilan ng Ukraine kung bakit gusto nilang bumagsak ang Islamic regime ng Iran. Sa loob ng 4 na taon, tumulong ang Iran sa Russia sa mga pag-atake na kumitil sa buhay ng mga Ukrainian civilians. Hindi lang yon. Iran din ang iniuugnay sa pagbagsak ng isang civilian Ukrainian plane noon. At ngayon direkta pang nagbabanta ang Iran laban sa Ukraine dahil lamang sa pagtulong nito sa Estados Unidos. Kaya habang umiinit ang sitwasyon, mas malinaw na ngayon na hindi na ito simpleng laban ng dalawang bansa lang. Mas malawak na ang galaw. Mas marami ng bansang nahihila papasok at habang patuloy ang tensyon, pakinggan natin ngayon ang sinabi ni President Zelensky tungkol dito. Relations with Iran, a dialogue with Iran, with Iranian officials. We went through difficult times and we were only losing things. We didn't do anything to them. They shot down our plane, killed our passengers, the crew of the plane. People died. They did not admit it. They did not let the experts in. Then a full-scale war started. They handed over the Shahed drones to the Russians and were killing our civilians. I wanted to stop all that. I asked them. They promised that there would be no more than one batch of drones, and they carried on lying and giving weapons. That's why I think of them as accomplices of Russia. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang mahalagang detalye na hindi gaanong napapansin ng karamihan. Sa gitna ng tensyon mismong si Admiral Brad Cooper, ang commander ng US Central Command, ay personal na bumisita sa mga American troops at mga bases sa Middle East. Hindi lang basta pagbisita, naglabas pa siya ng video bilang patunay na aktibo at present ang US military sa ground. Ibig sabihin, habang umiinit ang sitwasyon, nandun mismo ang leader nila kasama ang mga sundalo. Nakikita niya ang kalagayan at
Ipinapakita niya sa mundo na hindi sila umaatras. Pero kung ikukumpara mo sa kabilang side, ibang-iba ang galaw. Habang ang US commanders ay lantad at bumibisita sa mga base, ang mga Iranian commanders naman nagtatago sa ilalim ng lupa, nasa loob ng malalalim na bunker para lang masigurado na hindi sila matatamaan. At dito mo makikita ang malinaw na contrast. Isang side, nasa harap, visible at confident. Ang kabila, nakatago at umiiwas. Kahit ano pa ang sabihin sa social media, may mga ganitong detalye na hindi mo pwedeng baliwalain. Kasi minsan hindi sa ingay ng balita nasusukat ang sitwasyon, kundi sa kung paano kumikilos ang mga taong nasa gitna ng laban. At ngayon, pakinggan natin ang mismong sinabi ni Admiral Brad Cooper. Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command, here in the Middle East with our 50,000 service members to provide my 6th update on Operation Epic Fury. Now in our 5th week of the campaign, it is my operational assessment that we are making undeniable progress in eliminating Iran's ability to project power in meaningful ways outside its borders. We don't see their Navy sailing, we don't see their aircraft flying, and their air defense and missile defense systems have largely been destroyed. Despite our clear dominance, our forces remain vigilant. It's long been my belief that every success we have begins and ends with our people, and our warfighters deployed forward are doing outstanding work. During this trip, I've had the privilege to recognize and award our troops for their courage, resilience, and tenacity as they continue to go above and beyond. Yeah. Pretty fun work. Great job. Great job. You enjoy it, huh? Thank you, sir. How long you been in? 12 years, sir. Fantastic. How you doing? Pretty good, sir. I'm from Ohio. Okay, what part? Toledo, sir. Okay, great. Fantastic. Fantastic. Thanks for what you're doing. Much appreciated. Yes, sir. What's your job? I'm a wizard for the Strike Eagle. Okay, and how many missions have you flown? Probably a couple dozen at this point. And how long have you personally been out here? Been out here only since February, sir. Yeah, fantastic. Well, thanks for keep up the great work. Thanks so much. In the meantime, I'm wishing you all the best. I think of you every day and with a lot of pride. So thanks for what you're doing. I really appreciate it and couldn't be prouder. At hindi lang yon ang nangyayari sa likod ng eksena. Mismong si Secretary of State Marco Rubio ay muling nagsalita para ipaliwanag kung ano ba talaga ang layunin ng digmaang ito at kung bakit sa simula pa lang pinili ng Estados Unidos na pumasok sa laban na ito. Sa gitna ng gulo at magkakaibang balita, nilinaw niya ang direksyon, kung ano ang gustong makamit at kung bakit hindi sila basta-basta aatras. Dahil para sa kanila, hindi lang ito simpleng operasyon, kundi isang mas malaking laban na may malalim na dahilan. Kaya ngayon, pakinggan natin ang mismong pahayag ni Marco Rubio. Many Americans are asking, why did the United States have to attack Iran now? Well, let me explain. Iran wants to have nuclear weapons. Of that, there is zero doubt. If what they truly wanted, which is what they claim, is nuclear energy, well, they could have nuclear energy like all the other countries in the world have it, and that is you import the fuel and you build reactors above ground. That's not what Iran has done. They build their reactors and their facilities deep in mountains, away from the public glare, and they want to enrich that material. The same equipment that they could use to enrich material for energy, they could use to quickly enrich it to weapons grade. So it is clear that they've been offered every opportunity to have a nuclear program that allows them to have energy, not weapons, and every single time they have turned it down. But why the attack now? Well, what was Iran trying to do? Iran was trying to build a conventional shield, in essence, have so many missiles, have so many drones that no one could attack them, and they were well on their way. We were on the verge of an Iran that had so many missiles and so many drones that no one could do anything about their nuclear weapons program in the future. That was an intolerable risk. Under no circumstances can a country run by radical Shia clerics with an apocalyptic vision of the future ever possess nuclear weapons. And under no circumstances can they be allowed to hide and protect that program and their ambitions behind a shield of missiles and drones that no one can do anything about. This was our last best chance to eliminate that conventional threat, that conventional shield that they were trying to build, and the president made the right decision to wipe it out now. That is the goal of this operation, to destroy their conventional missiles and their drone program so they can't hide behind it and finally have to deal with the world seriously about never ever having nuclear weapons. So yun pala ang dahilan nila, magiging banta daw talaga ang Iran sa buong mundo kung magkaroon nito ng nuclear weapon. At ngayon maiba tayo ng konti, hindi ka ba nagtataka kung bakit palaging nag-aaway ang mga Hudyo at mga Arabs? Sa katunayan meron niyang pinagmulan at
yan ang ating tatalakayin sa susunod natin na video. Ang title nito ay Bakit Walang Katapusan ng Giyera ng Jews at Arabs? Nasa Biblia pala ang tunay na kasagutan. Kaya naman simulan na agad natin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ba parang walang katapusan ng gulo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arab? At bakit kahit kapwa Muslim countries madalas ay may tensyon at alitan? Ang nakakagulat na sagot ay matatagpuan sa kwento ng dalawang magkapatid sa Bible, sina Isaac at Ishmael. Doon lahat nagsimula ang lahat. Ang dalawang taong ito ay parehong anak ni Abraham, ang itinuturing na ama ng mga Hudyo, Muslim at Kristiyano. Si Isaac ang naging ninuno ng mga Hudyo. Si Ishmael naman ang naging pinagmulan ng maraming Arab at Muslim nations. At ang hindi alam ng marami, libong taon na ang nakalipas, nagkaroon sila ng alitan na halos eksaktong kapareho ng sigalot na nakikita natin ngayon sa pagitan ng Israel at mga bansang Muslim. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng detalyado kung paano ito nagsimula. At ipinapakita rin natin dito kung paano ito matatapos. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. May isang eksena sa Bible kung saan muling nagharap sina Isaac at Ishmael. At ayon sa ilang scholars, parang prophetic preview ito ng magiging ending ng modern conflict. Ayon sa isang old Jewish teaching, may prinsipyo na nagsasabing ang ginawa ng mga ama ay palatandaan para sa kanilang mga anak. Ang ibig sabihin nito, ang nangyari kina Abraham, Isaac at Ishmael ay hindi lang history, kundi parang hulmahan ng magiging kapalaran ng mga lahi at bansang magmumula sa kanila. Sa Christianity, meron ding kaparehong konsepto na tinatawag na typology, isang paraan ng pagtingin sa Old Testament kung saan ang mga kwento noon ay may prophetic meaning para sa mangyayari sa hinaharap. Ginamit din ito ni Apostle Paul, isang kilalang leader ng early church noong unang siglo, para ipaliwanag kung paano nagkakabuhol ang mga pangyayari ng Old Testament sa mga nangyayari sa panahon nila. At nang gamitin ng mga Bible scholars ang dalawang prinsipyong ito para pag-aralan ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Muslim, nakita nila ang isang pattern na hindi mo aakalain. Mga pangyayaring napakatagal na pero parang eksaktong blueprint ng mga nangyayari ngayon. Sa kwento ng Genesis, inilalarawan na si Sarah, ang asawa ni Abraham, ay sumisimbolo sa mga Israelita. At ayon naman sa tradisyong Muslim, sina Ishmael at ang kanyang ina na si Hagar ang kumakatawan sa mga taong nagmula sa mga bansang Arab at sa mundo ng Islam. Kapag ganito mo tiningnan ang kasaysayan, parang nagiging malinaw bigla kung bakit napakalalim ng ugat ng hidwaan ng dalawang panig. Nagsimula ang lahat sa pangako ng Diyos kay Abraham. Isang pangakong magbibigay ng lahi na magiging dakilang bansa at dahil sa kanila pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo. Pero may mabigat na problema, baog si Sarai, ang dating pangalan ni Sarah. At noong sinaunang panahon, ang halaga ng isang babae ay madalas sinusukat sa kakayahan niyang magkaanak. Kaya ang pagkabaog ni Sarai ay naging malalim na sugat ng hiya at lungkot para sa kanya. Kalaunan binago ng Diyos ang pangalan niyang Sarai at ginawa itong Sarah na ang ibig sabihin ay prinsesa. Pero sa pakiramdam niya, para itong pangalan na hindi tugma sa kanyang buhay. Paano siya magiging prinsesa kung hindi man lang niya mabigyan si Abraham ng tagapagmana? Habang lumilipas ang mga taon at lalo silang tumatanda, parang lalo pang nagiging imposibleng matupad ang pangako ng Diyos. Hanggang sa tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Sarah. Kaya siya na mismo ang nagmungkahi ng isang solusyon, isang kaugalian noong panahong iyon. Ibinigay niya ang kanyang aliping si Hagar kay Abraham para magkaroon sila ng anak sa pamamagitan nito. Isang desisyon na puno ng desperasyon at pagkalito. Pero hindi nagtagal, nagbunga ang solusyon ng panibagong gulo. Nagsimulang makaramdam si Sarah ng selos at pagka-inferior, kaya naging masama ang trato niya kay Hagar. Buntis, napahiya. At hindi alam ang gagawin, tumakas si Hagar papunta sa tigang na disyerto. Mag-isa sa malawak na kawalan tila wala na siyang kinabukasan. Pero sa oras na akala niyang katapusan na niya, hindi kamatayan ang sumalubong sa kanya kundi isang banal na pangyayari. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa tabi ng bukal sa ilang at diretsong nakipag-usap sa kanya. Binigyan siya ng utos at pangako, bumalik ka kay Sarah at magpasakop. At bilang kapalit, magiging napakarami ang lahi mo na hindi na sila mabibilang. At sinabi rin ng anghel kung ano ang ipapangalan sa kanyang anak, Ishmael, na ang ibig sabihin ay naririnig ng Diyos dahil narinig ng Panginoon ang pagdurusa at pag-iyak ni Hagar.
At dito ipinakilala ng Genesis ang isang propesiyang may direktang koneksyon sa mga nangyayari sa kasalukuyan, isang pahiwatig tungkol sa magiging katauhan ng sanggol na ito at ng bansang magmumula sa kanya. Inilarawan ng propesiya ang magiging katauhan ni Ishmael sa isang paraan na magmamarka sa kanyang mga magiging anak sa lahat ng panahon. Sinabi ng Panginoon na magiging tulad siya ng isang asnong gubat, isang paglalarawang kakaiba pero napakalalim ng kahulugan. Sinabi rin sa propesiya, makikipagbanggaan siya sa lahat at makikipagbanggaan din ng lahat sa kanya at maninirahan siya ng may alitan laban sa kanyang mga kapatid. Kapag pinagnilayan mo ito, parang eksaktong paglalarawan ng mga balitang naririnig natin ngayon. Sa unang basa parang insulto, pero hindi dapat kalimutan na pinagpala pa rin si Ishmael ng Diyos. At ang salitang wild donkey noon ay hindi ginagamit para mang-insulto kundi para ilarawan ang isang nilalang na malaya, matatag at hindi kayang supilin. Noong sinaunang panahon, ang asnong gubat ay simbolo ng absolute freedom. Isang espiritong hindi nagpapasakop, malakas ang loob at kayang mabuhay kahit sa matinding kapaligiran. Yun ang ipinapakita ng propesiya. Isang bayan na kayang mabuhay kahit anong pagsubok. Pero kasama rin nito ang isang kasaysayan na madalas nasa gitna ng tunggalian. Pagbalik ni Hagar mula sa disyerto, ipinanganak niya ang kanyang anak at pinangalanan ito ni Abraham na Ishmael. At sa unang pagkakataon, hawak na ni Abraham ang patunay na ang pangako ng Diyos ay totoo. Sa loob ng 13 taon, si Ishmael ang nag-iisang anak ni Abraham, ang kanyang panganay, ang sentro ng kanyang pag-asa at ang nakikitang tagapagmana ng lahat ng plano niya sa hinaharap. Para kay Abraham, nakita niya sa batang ito ang magiging pundasyon ng isang malakas at maimpluwensyang bansa. At totoo nga, ang paglalarawan kay Ishmael bilang asnong gubat ay makikita pa rin ngayon sa tapang, pride at resiliency ng maraming Arab nations. Pero ang propesiya ay may dalawang muka. May babala rin ito na ang buhay ng lahi ni Ishmael ay madalas masangkot sa sigalot, hindi lamang laban sa ibang bansa, kundi pati sa sarili nilang kapatid. At kung titingnan ang kasaysayan ng Islam, makikita ang matinding hidwaan sa pagitan ng Sunni at Shia, isang hatiang libo-libong taon nang hindi matapos-tapos. Maging ang mga modernong digmaan gaya ng nangyari sa Syria at Yemen ay malinaw na halimbawa ng pagtupad ng sinaunang babala. Isang pakikipagbangga na hindi lang panlabas, kundi pati panloob. Kapwa nila mismong kapatid ang kadalasang kalaban. Mas lalo pang naging malinaw ang ugat ng hidwaan ng ipanganak na si Isaac. Lumipas ang maraming taon at umabot na sa 90 si Sarah. Sa edad na yon, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na may anak pa siya. Tanggap na niya na si Ishmael na ang magpapatuloy ng lahi ni Abraham. Pakiramdam niya, iniwan na siya ng Diyos. Pero isang araw may nangyaring hindi niya inaasahan. 3 misteryosong bisita ang biglang dumating sa tolda ni Abraham. Habang ang 99-year-old na si Abraham ay magalang na nag-alok ng pagkain at pahinga, isa sa mga bisita ang nagsabi ng nakakagulat na balita. Babalik ako dito at si Sarah ay magkakaanak ng lalaki. Narinig ito ni Sarah mula sa loob ng tolda at napatawa siya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa mapait na hindi paniniwala. Para sa kanya, imposible nang tuparin ng Diyos ang pangakong iyon. Hindi rin naging simple ang reaksyon ni Abraham. Nang ipinaalala ng Diyos na sa bagong batang ito dadaan ang kanyang tipan, ang unang pumasok sa isip niya ay si Ishmael. Sa halip na magdiwang, nakiusap siyang puno ng takot at lungkot. Kung maaari sana, pagpalain mo rin si Ishmael. Ito ang tinig ng isang amang labis na nagmamahal sa kanyang panganay at nangangamba sa darating na kaguluhan. Pero nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang salita. Ipinanganak ni Sarah ang batang lalaki at pinangalanan siyang Isaac na ang ibig sabihin sa Hebro ay tatawa siya. Ang pangalang ito ay alaala ng mapait na tawa nila noon nang hindi sila makapaniwala sa pangako ng Diyos. Sa loob ng ilang panahon masaya ang buong kampo, pero unti-unting lumalakas ang tensyon. Sumabog ang alitan sa pagdiriwang ng pagwining ni Isaac, ang okasyon kung kailan hindi na siya umaasa sa gatas ng ina. Nakita ni Sarah si Ishmael na nilalapastangan ng batang kapatid. May mahalagang detalye dito. Ang salitang Hebro na ginamit sa mocking ay mula sa parehong root word ng pangalang Isaac. Hindi ito simpleng laro. Para bang sinasabi ni Ishmael, ako ang panganay, ako ang tunay na tagapagmana. Para kay Sarah, ito ang huling patak. Galit, takot at proteksyon ang umangat sa kanya. Kaya walang pag-aalinlangan niyang sinabi kay Abraham,
Paalisin mo ang babaeng alipin na yan at ang anak niya. Hindi ko papayagang makihati ang anak niya sa mana ng anak kong si Isaac. Ayon sa Bible, labis na nabagabag si Abraham sa hinihingi ni Sarah. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sobra niyang mahal si Ishmael. Parang pinupunit ang puso niya. Pero sinabi ng Diyos kay Abraham na sundin si Sarah at kasabay nito ay nangako rin ng Panginoon na gagawin niyang dakilang bansa si Ishmael. Kaya kahit masakit, sumunod si Abraham. Kinabukasan, maagang nagising si Abraham at nagbigay ng tinapay at tubig kay Hagar at kay Ishmael. At sa gitna ng lungkot, pinayagan niyang umalis ang mag-ina papunta sa disyerto. Ang pamamaalam na iyon ang naging simula ng pisikal na paghihiwalay na kalaunan ay magiging spiritual divide sa pagitan ng kanilang mga magiging lahi. Isang amang napilitang pumili sa pagitan ng dalawang anak na pareho niyang mahal. Ang sakit na iyon ay parang salamin ng bigat na dala ng dalawang panig hanggang ngayon. Para sa maraming bansang Muslim at mga Palestinian, ang pagkakatatag ng Israel noong 1948 at ang pagkalikas ng libu-libong pamilya ay tinitingnan bilang isang malaking trahedya, ang tinatawag nilang Nakba, na ang ibig sabihin ay sakuna. Sa ibang salita, ang pagpalayas kay Hagar at Ishmael sa disyerto ay parang sinaunang bersyon ng pakiramdam ng maraming Palestinian na nawala ang kanilang tahanan ng mabuo ang modernong Israel. At tandaan, mismong Diyos ang nangakong pagpapalain si Ishmael matapos marinig ang pagsusumamo ni Abraham para sa kanya. Isipin mo ang naramdaman ni Ishmael. Isang araw siya ang tanging anak. Siya ang pag-asa, ang tagapagmana, ang sentro ng mundo ng kanyang ama. At kinabukasan, nagbago ang lahat dahil sa kapanganakan ni Isaac. Hindi ito simpleng pagseselos. Para kay Ishmael, ang pagdating ni Isaac ay parang pagbura sa pagkakakilanlan niya bilang tagapagmana. At hanggang ngayon maraming nakikita ang parehong pattern. Para sa ilang bansang nasa paligid ng Israel, ang pag-iral ng Israel mismo ay itinuturing bilang panganib sa kanilang pagkakakilanlan bilang Muslim nations. At ang matinding sigaw ni Sarah noon, hindi pwedeng magmana ang anak niya kasama ng anak ko, ay parang eko na maririnig pa rin sa mga pinakamapanganib na talumpati ngayon. Halimbawa, may ilang leader sa Iran na lantaran ang panawagang burahin ng Israel. At sa mga dokumentong ginagamit sa batas sa Iran, may binabanggit na isang hadith. Ang hadith ay koleksyon ng mga sinabi at ginawa ni Prophet Muhammad na itinuturing na gabay ng maraming Muslim na nagsasaad ng marahas na tunggalian sa pagitan ng mga Muslim at mga Hudyo sa huling panahon. Ayon sa hadith na ito, darating daw ang oras na hahabulin at papatayin ng mga Muslim ang mga Hudyo hanggang sa ang mga bato at puno ay magsasabi, "Muslim, may Hudyo na nagtatago sa likod ko. Halika, patayin mo siya." Tinukoy rin ang hadith na ito sa charter ng kilusang Palestinian na kilala bilang Hamas. At mas nakakagulat, may dagdag ang bersyon ng hadith na yon. Sinasabi nito na lahat ng bato at puno ay magtataksil sa mga Hudyo, maliban sa boxthorn tree. Ayon sa tradisyon, ang boxthorn tree daw ay puno ng mga Hudyo, kaya hindi raw ito magsasalita. May isang imam sa Palestine na muling binanggit ang hadith na ito sa isang pampublikong pagtitipon. Sinabi niya na alam daw ng mga Hudyo ang propesiyang ito, kaya nagtatanim sila ng libu-libong boxthorn trees sa kanilang mga settlement para raw magkaroon sila ng pinagtataguan sa huling araw. At kahit napakasakit tingnan ang paghihiwalay ni na Isaac at Ishmael na ngayon ay sumisimbolo sa Israel at sa Arab nations, ang kwento ay hindi nagtapos sa sigalot. May ibang plano ng Diyos. At para maintindihan kung bakit magkaiba ang pagpapalang natanggap ni Ishmael at ni Isaac, kailangan munang maunawaan ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito, ang covenant ng Diyos. Ang covenant, isang banal at matibay na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng taong kanyang pinili, ay hindi simpleng pangako. Ito ay isang sagradong relasyon, isang espesyal na ugnayan na hindi nababali. At malinaw sa kwento, si Isaac lamang ang nakatanggap ng covenant. Sa covenant na ito, nangako ang Diyos kay Abraham ng isang natatanging relasyon at mga pagpapalang dadaloy sa kanyang magiging lahi. Pero bakit si Isaac at hindi si Ishmael? Gayong si Ishmael ang panganay. Saglit lang ang sagot. Diyos ang pumili at ang pagpili niya ay lampas sa maintindihan ng tao. At malinaw ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Oo, magkakaanak si Sarah ng isang anak na lalaki at Isaac ang ipapangalan mo sa kanya. Sa kanya ko itatatag ang aking walang hanggang covenant at sa kanyang magiging lahi ito magpapatuloy. Inulit pa ng Diyos ang kanyang desisyon. Sa pamamagitan ni Isaac tatawagin ang iyong magiging lahi. Ipinapakita nito ang isang mahalagang tema sa Bible,
Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa pagiging panganay, sa galing o sa gawa ng tao. Si Ishmael ay ipinanganak dahil sa plano at pagsisikap ng tao. Ang ideya ni Abraham at Sarah na gamitin si Hagar dahil hindi sila makapagkaanak. Pero si Isaac ay ipinanganak dahil sa himala, isang direktang pagkilos ng Diyos sa dalawang taong matanda at baog na. Kaya ang covenant ay nakatali sa himala, hindi sa plano ng tao. Si Ishmael ay tumanggap ng pagpapalang makalupa, kapangyarihan, mga magiging anak at malalawak na teritoryo. Si Isaac naman ang tumanggap ng spiritual covenant, ang pagiging bahagi ng sagradong kwento ng Diyos para sa sangkatauhan. At ang ideya ng chosen people ay naging sentro ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa buong kasaysayan. Isang pinagmumulan ng pagmamalaki, ng katatagan, pero naging dahilan din ng maraming alitan sa mundong hindi palaging tanggap ang ganitong konsepto. Pero malinaw din ang sinabi ng Diyos. Kahit hindi anak ng covenant si Ishmael, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Bago pa pinalayas si Hagar at ang bata, nakiusap si Abraham para sa kanyang panganay. At direkta itong sinagot ng Diyos. Naririnig ko si Ishmael. Pagpapalain ko siya. Gagawin ko siyang masagana at lubos na mahiwaga sa dami. Magiging dakila ang lahi niya at matinding paraan ang ginamit ng Diyos para ipakita ito. Nang mapalayo sa kampo, halos mamatay na sa uhaw si Hagar at ang batang si Ishmael. Pero muling nagpakita ang isang anghel ng Diyos, itinuro ang isang balon at iniligtas ang mag-ina. At inulit muli ng Diyos, huwag kang matakot, narinig ng Diyos ang tinig ng bata. Gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Hinubog ng pangako na ito ang magiging kapalaran ni Ishmael. Tumanggap siya ng pagpapalang makalupa, kapangyarihan, teritoryo at napakaraming magiging anak. At kalaunan si Ishmael ang magiging ama ng 12 na prinsipe, katapat ng 12 sons ni Jacob na bumuo naman sa 12 tribes of Israel. Marami ang naniniwala na ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Ishmael ay natupad sa pag-angat at paglawak ng mga Arab peoples sa buong kasaysayan. Nagtayo sila ng malalaking imperyo, nagpausbong ng masaganang kultura at nagkaroon ng napakalawak na impluensya sa mundo. Pero may isang bagay na nakakagulat. Hindi magkapareho ang kwento ni Abraham sa Quran at sa Torah. Ang Torah ay unang 5 aklat ng Bible ng mga Hudyo. Ibig sabihin nagpatuloy ang tunggalian ni Isaac at Ishmael hindi lang sa kasaysayan kundi pati sa pinakamahahalagang sagradong aklat ng mundo. Ang dating simpleng alitan tungkol sa mana ay naging labanan kung sino ang nagtataglay ng tunay na bersyon ng kwento ng Diyos. Ayon sa Islam, ang mga naunang kasulatan tulad ng Torah ay binago raw ng mga tao habang lumilipas ang panahon. Kaya ipinakikilala ng Quran ang sarili bilang pinal at tamang mensahe ng Diyos. Sa Bible, ang pinakamatinding pagsubok ni Abraham ay ang utos ng Diyos na ialay ang kanyang anak na Isaac. Ito ang sandaling nagpatibay sa covenant. Pero sa Islam, ganap na nagbabago ang kwento. Ayon sa tradisyong Islamiko, ang dapat ialay ni Abraham ay hindi si Isaac, kundi si Ishmael. At dito nagbabago ang lahat. Mahalaga ito dahil ang anak na handang ialay ay itinuturing na pinakaimportanteng espiritual na tagapagmana. Kaya nang ilagay ng Islam si Ishmael sa papel na iyon, ginagawa siyang bida ng pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya ni Abraham. Dahil dito lumilipat ang espiritual na mana kay Ishmael at sa kanyang lahi. At mula sa linyang ito nagmula ang propetang si Muhammad, ang pinakamahalagang propeta sa Islam. Hindi maliit na pagbabago ito. Ito ay malinaw na pagpapahayag na sa amin dapat dumaan ang totoong covenant. May isa pang kapansin-pansing detalye. Hindi binanggit ng Quran kung sino ang anak na dapat ialay. Pero kinilala ito ng karamihan sa Islamic scholars bilang Ishmael. Dito nagsisimula ang malaking pagkakaiba. Sa Judaism at Christianity, nagpapatuloy ang kwento sa pamamagitan ni Isaac. Sa Islam, itinuturing nila ang sarili bilang tamang pagwawasto sa lumang kwento at nakikita si Abraham at si Ishmael bilang mga nagtatag ng kanilang pinakabanal na lugar, ang Mecca. Ang pagtatalo kung alin ang tunay na kwento kila Isaac at Ishmael ay hindi lang usaping pananampalataya. Sa totoong buhay, nagdulot ito ng paulit-ulit na alitan at karahasan. Walang mas malinaw na halimbawa kundi ang bangayan sa Jerusalem, lalo na sa lugar na pinakamahalaga sa mga Hudyo, ang Temple Mount. Ang nakakapagtaka, sa eksaktong lugar na yon nakapatong ngayon ang dalawa sa pinakamahalagang moske ng Islam. Parang literal na may dalawang kasaysayan na itinayo sa iisang piraso ng lupa. Kaya para sa marami, ang sino mang may kontrol sa lugar na iyon ay parang nagsasabing, sa amin ng tunay na kwento, kami ang nasa tama. Mas tumitindi pa ito dahil sa bagay na nasa ilalim ng kilalang Dome of the Rock,
ang Gintong Mosque sa Jerusalem. Sa ilalim nito naroon ang isang bato na tinatawag na foundation stone. Sa tradisyong Hudyo, hindi ito basta bato. Ito raw ang sentro ng mundo. Ang lugar kung saan nilikha si Adam, kung saan inihanda ni Abraham ang pag-aalay kay Isaac at kung saan nakatayo noon ang pinakamabanal na bahagi ng templo ni Solomon. Pero sa Islam, ang parehong bato ang pinaniniwalaan nilang pinag-ugatan ng pag-akyat ni Muhammad sa langit sa kanyang night journey. Isang pangyayaring napakahalaga sa kanilang pananampalataya. Isipin mo yun, iisang bato, iisang lugar, pero magkaibang kwento mula sa dalawang magkalabang pananampalataya. Hindi ito basta kwento sa ibabaw ng isa pang kwento. Ito ay dalawang banal na kasulatan na nagbabanggaan sa iisang punto. May isa pang lugar na nagdudulot ng tensyon, ang Western Wall. Marami ang akalang pader ito ng lumang templo ng mga Hudyo. Pero ang totoo, isa itong natitirang retaining wall ng buong Temple Mount Complex. Para sa mga Hudyo, ito ang pinakamalapit na pwede nilang pagdasalan sa dating banal na templo. Isang lugar ng matinding pagdadalamhati pero puno rin ng pag-asa. Para naman sa mga Muslim, ang kaparehong pader ay tinatawag na Buraq Wall. Dito raw itali ni Muhammad ang kanyang pakpakang kabayo bago umakyat sa langit. Ito ang dahilan kung bakit sobrang tindi ng labanan para sa Jerusalem. Hindi lang ito tungkol sa lupa, hindi lang ito tungkol sa politika. Ito ay tunggalian kung sino ang may hawak ng kasaysayan. Isa pa itong mahabang kabanata sa masakit na kasaysayan kung saan pilit pinaglalaban ng mundo kung aling kwento, ang kay Isaac ba o ang kay Ishmael, ang may karapatang magmay-ari ng pinakabanal na lugar sa buong mundo. Pero ang nakakagulat dito, ayon sa mga propetikong interpretasyon, hindi puro galit at digmaan ang dulo ng kwentong ito. Mayroong pag-asa, may posibilidad ng pagkakasundo, kahit parang imposibleng mangyari. Makikita ito sa isang maliit pero makapangyarihang tagpo sa Bible. Nang pumanaw si Abraham, isinulat sa teksto ang isang napakahalagang detalye at inilibing siya ng kanyang mga anak, si Isaac at si Ishmael. Pagkatapos ng dekada-dekadang pagkakahiwalay, walang komunikasyon at walang pagkakaintindihan, nagkita ulit ang magkapatid para gawin ang huling tungkulin bilang mga anak. Sa sandaling iyon, wala ng Israel o Arabia, wala ng Hudyo o Muslim. Mayroon lang dalawang anak na nagluluksa sa iisang ama. Ayon sa tradisyong Hudyo, napakahalaga ng pagkakasunod ng pangalan, Isaac at Ishmael. Para sa kanilang kultura, ang pagbibigay daan ni Ishmael, ang panganay, na unahin si Isaac ay tanda ng pagtanggap, paggalang at pagkakasundo. Hindi ito maliit na kilos. Para sa kanila, ito ay propesiya na balang araw. May pagkakataong magkakasundo ang kanilang mga anak. Ipinapakita rin nito na kahit magkaiba ang naging landas ng dalawang lahi, hindi kailanman itinakwil ng Diyos si Ishmael. Pareho silang anak ni Abraham. Pareho silang binasbasan. At kahit ang covenant, ang espiritual na kasunduan, ay ibinigay kay Isaac, hindi kailanman binawi ng Diyos ang pangako ng kadakilaan kay Ishmael. Sa panahon ngayon, malayo pa tayo sa tunay na kapayapaan. Pero may ilang pangyayari na nakikitang simula ng unti-unting pag-unawa sa dalawang panig. Sa gitna ng balita tungkol sa gulo at tensyon sa Iran, may nangyari na noon ay itinuturing ding imposibleng mangyari. Isang eksaktong eko ng tagpong nagsama sina Isaac at Ishmael sa libingan ng kanilang ama. Sa mga nakaraang taon, ilang bansang Arab kasama ang United Arab Emirates at Bahrain ang gumawa ng hindi inaasahan. Pumirma sila ng peace agreements at nagnormal ng relasyon sa Israel. Ang pinakakapansin-pansin, ang pangalan ng kasunduang ito, the Abraham Accords. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hindi tungkol sa away ang sentro ng diplomasya. Bagkus, tinawag nila ang kasunduan sa pangalan ng ama ng parehong Hudyo at Muslim. Ito ay malinaw na pagsasabing magkaiba tayo, pero iisa ang pinagmulan. Meron pang hindi gaanong kilalang halimbawa ng tahimik na pagkakasundo. Ang ugnayan ng Jewish Kabbalists at Muslim Sufis, ang pinakamalalim at mistikal na sangay ng dalawang relihiyon. Sa kabila ng lahat ng alitan, natagpuan nila ang parehong lengguwaheng espiritual. Hindi sila naglalaban kung sino ang tama. Ang layunin nila pareho ay lumapit sa Diyos, alisin ang ego at maranasan ang totoong kabanalan. Para sa kanila, ang kaluluwa ng tao ay nasa isang mahabang paglalakbay, umaakyat sa iba't ibang antas ng pag-unawa, papalapit ng papalapit sa may likha. Pareho nilang itinuturing ang Diyos bilang walang hanggang liwanag at ang tao bilang isang munting alab na gustong bumalik sa pinagmulan nito. Ang wika ng pag-ibig ang sentro ng kanilang paniniwala, isang pag-ibig na higit pa sa emosyon, isang pag-ibig na humahanap ng ganap na pag-iisa sa Diyos.
Sa paraang hindi magawa ng mga politiko, nagtagpo ang dalawang panig sa iisang puntong simboliko, ang mismong libingan ni Abraham. Doon nila tinanggap na pareho silang naghahanap ng nag-iisang Diyos ng kanilang iisang ninuno. Kung ganoon kadami ang pagkakapareho, paano nagkaroon ng napakaraming siglo ng digmaan at alitan? Dahil tulad ng sinabi kanina, ang aksyon ng ama ay umuugong sa buhay ng kanyang mga anak. Ang sugat ng nakaraan ay madalas nagiging sugat ng kasalukuyan. Sa kwentong ito, dalawang landas ang nakita natin. Ang landas ng walang katapusang hidwaan at ang landas ng mahirap pero posibleng pagbabalik sa kapayapaan. Ganun pa man, may isang solusyon na hindi nakasalalay sa politika, bansa o armas, kundi sa mismong pagkilos ng Diyos. At ito ang pagdating ni Jesus. Sa pananampalatayang Kristiyano, hindi si Jesus ipinakilala bilang isang simpleng propeta. Inilalarawan siya bilang pinakapusong solusyon sa malalim na pagkakahati-hati ng sangkatauhan. Paano? Hindi pumapanig si Jesus kung kanino ang mas tamang lahi, kung kay Isaac ba o kay Ishmael. Sa halip gumagawa siya ng bagong pamilya, isang bagong pagkakakilanlan na mas mataas sa anumang lahi o dugo. Ayon kay Apostol Paul, si Kristo ang ating kapayapaan. Siya ang gumiba sa pader ng pag-aaway na matagal nang naghihiwalay sa atin. Ang pader na ito ay simbolo ng libu-libong taon ng hidwaan, suporta, paghihiganti at relihiyosong alitan. Sa pananaw ng Kristyanismo, kapag ang isang tao ay na kay Kristo, nagkakaroon siya ng bagong pagkatao, isang identidad na hindi nakasentro sa pagiging Hudyo o Arabo, hindi kay Isaac o kay Ishmael, kundi sa pagiging bahagi ng bagong pamilya ng Diyos. Kailan mangyayari ang pagkakasundong ito? Sa interpretasyong Kristiyano may dalawang yugto. Ang una ay nagsisimula ngayon sa puso ng mga taong tumatanggap kay Kristo. May mga komunidad ng mananampalataya ngayon, Hudyo at Arabo, na kahit nasa gitna ng digmaan ng paligid nila ay namumuhay bilang magkakapatid sa pananampalataya. Patunay na kahit paano kayang lampasan ng pag-ibig ang galit. Pero ang pangalawang yugto, ang kumpleto at pandaigdigang kapayapaan ay nakikita bilang kaganapan sa hinaharap sa pagbabalik ni Jesus, ang tinatawag na second coming. Sa panahong iyon, ayon sa Bible, itatatag niya ang kapayapaang hindi na mababago at hindi na mawawala. Paano ito gagawin ni Jesus? Sabi ni Apostol Paul, darating siya para lipulin ng alitan at bumuo ng isang bagong sangkatauhan, isang lahing hindi nahahati, isang puso na iisa ang layunin. Ito'y konektado sa matandang propesiya sa Old Testament na nagsasabing darating ang panahon na ang lobo ay maninirahan kasama ng tupa. Isang larawan ng kapayapaang imposibleng mangyari ngayon, pero posible sa kamay ng Diyos. Isa pang mahalagang propesiya ang tumutukoy kay Jesus bilang Prince of Peace. Hindi siya dumating para maging haring militar, hindi para manalo sa mga digmaan, kundi para magdala ng panloob na kapayapaan, isang kapayapaang nanggagaling sa puso, at tatawagin siyang Prince of Peace, at ang kanyang kapayapaan ay walang hanggan. At para putulin ang sumpa ng galit na nagsimula pa kina Isaac at Ishmael, nagturo si Jesus ng aral na taliwas sa normal na lohika ng parehong Hudyo at Muslim. Mahalin mo ang kaaway mo, ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Isang aral na kayang baguhin ng kasaysayan kung pipiliin ng mga tao. Kaya ang malaking tanong, aling landas ang pipiliin ng mga anak ni Abraham? Ang disyerto ng alitan o ang pagkakaisa sa libingan ng kanilang ama?